sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, at sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinakalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siya magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumulaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at walang kaming mahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat." Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ng kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanyang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Nang makita ho ni Pedro ang ginawa ng Diyos sa kanyang mata, sa kaharap ng kanyang mata, ang nakita niya yung kahinaan niya. Magdamag silang walang huli, pero isang sabi lang ni Jesus, "Pumalaot ka, ihulog mo ang lambat mo." Para sa kanila, buong magdamag na nga kaming ng isda, wala kaming mahuli. Wala eh. Pero isang salita lang ni Jesus, halos mapunit na ang mga lambat sa dami ng huli. Nung nakita niya na ginawa ni Jesus yon, ang nakita niya, kahinaan niya. Kaya ang sinabi niya, "Panginoon, lumayo po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan." Minsan ganun din tayo, mga Kristiyano. Ang lagi natin napapansin, yung kahinaan natin. Ang una napapansin, kung ano yung pangit
Minsan, gigising ka, ang unang mapapansin mo yung pimple mo. At yun yung bibigyan mo ng emphasis. Naku, pangit-pangit ko na, may pimple ako dito. Yun yung papansin mo, yung small detail, small defect, yun yung bibigyan mo at imamagnify mo minsan. May kakilala nga ako, inaasar namin siya. Pimple na nagkatawan tao. Pero masaya naman siya. Minsan, ang tinitignan natin yung kahinaan. Hindi naman masamang tignan ng kahinaan para alam natin kung ano yung dapat baguhin. Pangit din naman kung hindi na natin nakikita yung kahinaan natin. Pag mayroon tayong pagkukulang, tinuturo natin sa iba. Sinisisi natin yung iba. Pangit naman yun. Nung nakita ni Pedro ang kabutihan ng Diyos, nakita niya yung kahinaan niya so that he knows and he would know that he is unworthy. He knows that in himself that he is unworthy. At minsan, maganda rin paalala sa atin na tayo mga Kristiyano, dahil tayo may kanya-kanyang pagkukulang, makakatulong din sa paglago natin, sa pagpapakumbaba, na makita rin, yes, I am unworthy. I have my weaknesses, I have my sins. But still, the Lord showed His goodness to me. I am weak, I am sinful, but still, the Lord guided me. Kaya doon natin nakikita ang tindi ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Oo, bagamat hindi tayo karapat-dapat, ngunit ang Diyos ang nagbigay. Kaya nga, regalo eh. Kaya nga, biyaya eh. Kaya nga, grasya. Dahil hindi man tayo karapat-dapat, ngunit kabutihan at kaloob ng Diyos sa atin. Ngayon, magandang paanyaya sa atin, paano tayo tumutugon sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Lahat tayo nakatanggap ng grasya mula sa Diyos. Pero nga, ang magandang tanong, paano tayo tumutugon sa Kanya? Lumalapit na ba tayo sa Diyos pag may grasyang natanggap? O may biyayang natanggap? O pinipili natin ng Diyos? Dahil may natanggap sa Diyos, natanggap ang kabutihan ng Diyos, sana nagdudulot ito sa atin ng pagsunod sa Kanya. Kaya si Jesus sa ating ebanghelyo, tinawag si Pedro. At sinabi niya, mula ngayon magiging mamalakaya ka na ng mga tao. At ang tugon niya, tugon ni Pedro, iniwan niya ang lahat at sumunod kay Jesus. Pag sumunod tayo kay Jesus, may kailangan tayong bitawan. Pag sumunod tayo kay Jesus, kailangan natin bitawan yung mga kasalanan na gustong-gusto mo. Pag sumunod tayo kay Jesus, kailangan natin bitawan ang katigasan ng ulo natin. Pag sumunod tayo kay Jesus, kailangan mong bitawan at limutin ang sarili mo. Hindi ikaw ang bida, hindi ikaw ang nasusunod,
Hindi ikaw ang masusunod. Ikaw ang sumusunod. At pag tinatawag tayo ni Jesus, kasama doon ang paglimot sa sarili. Kailangan ang iwan. Kailangan bitawan ang pagmamataas. Kailangan bitawan ang mga kasalanan para tumahak sa daan ng pagbabago ng buhay. Ang tinatawag ng Diyos, nagbabago ang buhay. Kaya tayo, bilang mga deboto at Kristiyano, tinatawag tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya. Tinatawag tayo ng Diyos na maging Kanyang mga disipulo. Kaya nga, di ba? Lagi natin sinasabi, ang lambanan ng poong Nazareno, tumatanggap ng deboto, nagsusugod ng disipulo. Because we are called to become disciples of the Lord. And when we are called to be His disciples, we have to let go of our sinfulness. We have to let go of our hard-heartedness in order to follow the Lord more closely. Itong paanyaya sa atin ng Diyos. Ngayon, ang tanong, tutugon ka ba sa paanyaya ng Diyos na sumunod sa Kanya? Kailangan kang bitawan. Kailangan kang talikuran. Pero ano bang mas mahalaga sa iyo? Yung pinangahawakan mong yan? Yung ayaw mong bitawan na yan? Ang pagkapit mo sa Diyos na nagmamahal sa iyo? Ang pagsunod mo sa Diyos na pinakamamahal mo rin? At ang taong sumusunod sa Diyos, binibiyayaan ng Diyos. Ang taong sumusunod sa Diyos, buo ang buhay, ganap ang buhay. Kahit ano man na meron siya, a person who follows the Lord is contented with life, is happy with life, because that person has the Lord. Kung nasa iyo ang Panginoon, wala ka nang hahanapin pang iba. Kung nasa iyo ang Panginoon, wala ka nang hihilinging iba. Dahil siya ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ang magandang imbitasyon nito sa atin, tinatawag tayo ng Diyos, tinatawag tayo na sumunod sa Kanya. Ang tanong, paano ka tutugon sa paanyayang ito? Iiwan ko sa iyo yan. Ikaw ang magdesisyon. Anong gagawin mo sa tawag ng Diyos sa iyo? Dedma? O susunod ka? Ikaw ang bahala. Pero ang Diyos, tinatawag ka. Ang Diyos, iniimbitahan ka, sumunod ka sa Kanya. Nasa iyo ang pagpapasya. At sana, dahil tayo'y mga deboto, tayo'y nagmamahal sa Kanya, ang maitugon natin sa Kanya, Panginoon, narito po ako, suguin mo ako. Amen.